Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Si Butchaba daw nagpakilala dahil ang tradisyon raw yung most senior cabinet member present. Hindi ko alam kung sa edad o sa service. Secretary Butchaba, Secretary Tiki Suliman, Secretary King Deles, Secretary Joe Lacamora, of course, our very good friend Pat Sarenas, Mr. Jose Ricardo Molina, Miss Luisa Carvalho, Representative Paez, other local government officials present, delegates of the 5th National Congress of the Caucus of Development NGOs, networks, members of the Code NGO Board of Trustees, executive directors, awardees, and partner funding institutions, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal kong kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po'y malapit lang nakatira dito sa Times Street. Nagpapasalamat ako sa Code NGO. Ngayon ko lang napasukan tong dome. Kung hindi ho dahil sa inyo, hindi ko pa nasubukan to. Dito na tayo sa formal na parte muna ng talumpati at baka humaba ho tayo sa oras. Magagalit yung kasunod na makausap natin. Isa po sa mahalagang bunga ng mapayapang revolusyon sa EDSA ang pag-usbong ng ating non-government organizations. Sa pagbagsak ng diktadorya, bumangon ang kalayaan sa pamamahayag at lumawak ang pakikibahagi ng mamamayan sa mga isyong panlipunan. Dito tumingkad ang diwa ng sama-samang pagkilos upang maisakatuparan ang mabubuting adhikain para sa bayan. Makalipas ang mahigit 4 na dekada, nananatiling masigasig ang ating NGOs. Bilang tulay ng ating mamayan at pamahalaan, aktibo kayo sa pakikilahok sa ating mga programang pangkaunlaran. May panahon mang itinuring kayong kaaway ng nasa katungkulan, pinatunayan ninyong kakampi kayo ng mga tunay na lingkod bayan at sandigan ng taong bayan. Sa ating administrasyon, isa kayong matibay na haligi ng mabuting pamamahala. Mga mata kayong nagbabantay laban sa katiwalian, mga taingang nakikinig sa suliranin ng taong bayan at mga tinig na inihahayag. Mahirap po ng konti yung H sa aming mga Kapampangan. Ang saloobin ng mga naisasantabi sa lipunan. Sa katunayan, marami sa ating mga kasamahan sa gobyerno ay nagsimula sa inyong sektor. Nariyan po si Secretary Butchaba na kasama natin ngayon. Siya ang punong abala sa paghahanda ng ating pambansang budget. Sa lakas po ng palakpak niyo, talaga senior si Butchu siguro, pati sa civil society. Naalala ko tuloy isang kausap ko dati, sabi niya, nauna pa rin siya sa first quarter storm. Hindi ho si Butch yun, nauna siya. Bilang dating miyembro ng civil society organization, alam niyang hindi tamang pakinabangan ng ilan lamang ang kabanambayan. Tinitiyak niyang bawat kusing ng ating pondo ay matuwid na magugugol sa makabuluhang proyekto. Sa natitirang Butch, hindi ko nakita ng buo ito sa nung ginawa ng ating mga writer. Tuminila sa akin inputs eh. Sa natitirang mga hibla ng buhok namin. Nakalusot sa akin yung Butch. Kita-kita naman siguro ninyo ang sakripisyo namin dalawa sa serbisyo. Hirap po talaga, maraming foreign languages yung pinapakinggan ko. Baka nakakalimutan ko na yung Tagalog ng konti. Past minutes. Si Secretary Tiki Suliman din po ay may mayamang karanasan sa pagbabad sa mga komunidad. Isa siyang timon ngayon sa pagsisigurong natututukan ang kapakanan na mas nangangailangan. Sa pamumuno niya, 3.1 milyon na kabahayan na ang nairehistro natin sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa masusi niyang pagpapatupad sa programa, abot kamay ang ating pangarap para sa mas nakakarami. At tunay tayong nakakatugon sa pangangailangan ng bayan.
Hindi rin po mawawala sa listahan natin si Secretary Ging Deles, isa sa mga pinakarespetadong pinuno ng NGOs. Wala po siyang sinayang na sandali sa pagsusulong ng pamatagalang kapayapaan sa Mindanao. Nito ngaong Oktubre, nasaksihan natin ang paglagda sa Bangsamoro Framework Agreement sa pagitan ng ating gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front. Udyat po ito sa pagwawakas ng dekada-dekadang kaguluhan sa Mindanao at nang simulan ng tunay na kaunlarang matagal nang ipinagkait ng buluktot na kalakaran. Alam po nyo, kahapon hinirang natin si Marvin Yonen para maging Associate Justice ng ating Supreme Court. At binigay po sa atin kasi yung listahan ng JBC November 13. 90 days po kasi sa vacancy ay papaksak sa November 22. So sa 90 days pong pagitan mula nung may vacancy at ako'y humirang, binigyan po ako ng 9 na araw para makapili do sa 7 at may kasama pong ASEAN Summit. No? Sinabayan pa ho na nagkatrangkaso tayo last week, kaya Sabado po in-interview yung 6, kahapon si Marvic yung pang-7. At talagang sa loob ko, maganda ang ginawa ni Marvic na trabaho sa pagkakaroon ng pag-uunawaan. At kaya kinakabahan ako, papakawala kita ngayon, hindi pa tayo tapos. So kaya kung nabanggit yan, kahapon kasi kausap ko si Secretary Ging at tinanong ko kay Secretary Ging, pwede na ba natin mapakawalan si Marvic at meron na ba tayong papalit sa kanya? Baka naman maudot pa itong usapang kapayapaan. At sa totoo lang maski na napilitan ng kapraso lang si Ging, hinako na niya lahat ng responsibilidad na talaga mapapaspas ang ating final settlement. Hindi ko na po isa-isahin ang mga pinuno nating nagsimula sa NGOs at itinuloy ang paglilingkod sa gobyerno. Baka salubungin po natin dito ang Noche Buena na magkakasama pa. Klaro naman po, mula sa mga kawani ng pamahalaan na dumudulog at nakikihalubilo sa mga pamayanan hanggang sa aking todo kayod na kabinete, nariyan ang presensya ng ating NGOs. Bitbit nila ang adikaing unahin ang interes ng taong bayan at baguhin ang sistemang ating nakagisnan. Sa tulong ng inyong sektor, nagawa natin baguhin ang imaheng naging tatak ng Pilipinas sa nakalipas na dekada. Mula sa baluktot na pagmamando, itinawid natin ang bansa sa matuwid na pamamahala. Nagpapasalamat tayo sa pakikiisa ninyo sa mga programang itinataguyod ang pananagutan sa lahat ng antas ng pamahalaan. Halimbawa rito, ang pakipagtulungan ninyo sa Full Disclosure Policy, Seal of Good Housekeeping at Performance Challenge Fund ng Department of Interior and Local Government. Mahalaga rin po ang papel ninyo sa isinusulong nating bottom-up budgeting. Sa pamamagitan nito, binibigyan natin ng pagkakataong makilahok ang ating mamamayan sa walang tagas sa pondo ng sa pagtitiyak na walang tagas sa pondo ng bayan. Tunay nga po kapag marami ang nakikipagbayanihan sa tuwid na daan, mas mabilis ang ating pag-usad tungo sa kaunlaran. Bukas po ang inyong gobyerno sa malayang diskurso sapagkat mula tayong walang may monopolya ng katotohanan. Pero may hiling lang po ako. Sa pagsabak natin sa mga dialogo, tiyakin natin nakakapag-ambag tayo na makabuluhang punto. Hindi yung puro papogi lang tulad ng iba. Hindi naman tamang batikos lang tayo ng batikos, pero tikom naman ang bibig sa paglalatag ng paraan upang malutas ang mga problema. Alam po nyo, ipaliwanag ko lang ng konti yun. Meron tayong mga kasamahan. Kulang pa naman yung kamay ko. Parang sapat pa naman pala yung kamay ko. Na kada magkausap po kami, ite-text ako. Baka may puring isa at may reklamong 10. At yung 10 naman, hindi naman ganun kadadali yung mga pinapagawa niya, pero masyado mainipin. So, isang beses ay tinanong ko na, sabi ko, ito mga ginagawa namin mukhang kulang, baka may mas maganda ka ideya, ituro mo naman sa amin para mapabilis natin. Hanggang ngayon, hinihintay ko pa yung tugon niya. Pero okay lang po yan. Solusyon ang kailangan, hindi po
photo-op, hindi negativismo, at lalong hindi transaksyonal na politika nagtatangka na ibalik tayo sa dating sistema. Sa Mayo po, muli tayong haharap sa sangandaan, nahuhubog sa ating kinabukasan at kasaysayan. Bukod sa pagbabantay ng mga balota, maging gabay sana tayo ng mamamayan sa pagpili ng mga itatalagang pinuno. Sa matagal na panahon, nasadlak tayo sa pag-iisip na pare-pareho lang ang lahat ng gustong maglingkod sa gobyerno. Pero nakita ninyo ang pagkakaiba ng estilo ng aming pamumuno sa nilatnan nating status quo. Ahayaan ba nating pamunuan tayo muli ng mga kawatan at nanlalamang? Huwag naman po sana. Nagawa po natin posible ang pagbabago sa loob lamang ng maikling panahon dahil may piniling makisagwan sa atin tungo sa landas ng tapat at may malasakit na pamamahala. Sa susunod na mga taon, tiyak na mas mapipintog pangbunga ang ating mapipitas kung iisa pa rin ang direksyong ating tinatahak. Sa tulong ng ating NGOs, kumpiyansa akong patuloy tayong makakapagpunla ng magandang bukas para sa Pilipinas at sa Pilipino. Bago po ako magtapos, alam po nyo, ako naman po nanggaling rin sa hanay na oposisyon. Panahon ni Marcos, nasa oposisyon. Panahon ni Ginang Arroyo, nasa oposisyon. Marami na akong beses, parang mas madalas ako nasa oposisyon. Mapunta pala ako sa administrasyon. Pero ang importante ho talaga at natuklasan natin sa ating mga ilang taon na rin ibinuhay. Madali po yung magreklamo, mahirap po yung gumawa. At sa kayo po, pinakita niyong hindi lang may reklamo. Talagang kinontrahan yung maling umiiral sa sistema, pero gumawa at kumilos para iwasto yung sistema. Yun po ang pinagkaiba ng sinserong talagang gustong tumulong at yung nagpapakit lang. No. Okay. Sa ano nyo, parating bukas sa aming mga tanggapan, bukas ho siyempre ating tenga at mga mata sa inyong mga mungkahi at kung saan ho makakatulong talaga sa mas nakakarami, asahan po nyo kasama nyo kami parati. Magandang araw po. Maraming salamat. Excellency Benigno Simeon Aquino III.